Samantala, inulat ni Giovanni sa ilang miyembro ng mga White Clad na ang Company 8 ay malapit na nilang matunton ang kanilang base. Ngunit naging pabor pa ito kay Shaw sapagkat nasa kumpanyang ito ang may hawak ng Adolo Link at magagamit nila ito sa kapakinabangan. Naalala ni Shinra ang pananakot ng kanyang ina noon na ang mga batang pasaway ay ipapadala sa Nether kapag hindi sila sumusunod. Dahil dito, mabilis niyang niligpit ang kanyang mga laruan at ipinangako kay Shaw na ililigtas niya ito sakaling mapunta man ito sa Nether. Sa kasalukuyan, sinabi ni Captain Obi na ang mga ebidensyang nakalap ni Leech nitong nakaraan ay nakatulong upang matukoy nila ang lugar na pinagtataguan ng mga evangelist. Ipinabatid din ni Iris na ang Netherworld ay isang madilim na lugar na hindi naabot ng liwanag ng Sol. Ipinaliwanag ni Victor na ang Nether ay isang malawak na subway tunnel sa Tokyo at karamihan dito ay natabunan at naging delikado pagkatapos ng Great Disaster. Kaya naman sinabi ni Captain Obi na bukas ay papasukin nila ito upang mapigilan na ang gumagawa ng Artificial Infernal. Maya-maya ay napaginipan ni Shinra ang isang babaeng kahawig ni Sister Iris, nakaramdam siya ng pagbugso ng kanyang Adolo Link pero agad din siyang nagising matapos nito. Kinabukasan, unang beses na sumabak sina Vulcan at Victor sa isang opisyal na operasyon kasama ang grupo. Ayon kay Captain Obi, bagamat mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta sa Nether, nabigyan sila ng simbahan ng espesyal na pahintulot upang imbestigahan ang lugar. Nakadagdag sa kanilang takot ng ikwento ni Sister Iris na may mga kakaiba at nakakatakot na nilalang na naninirahan sa Nether. Sa pagdating nila sa tarangkahan, naghandog siya ng isang dasal para sa kanilang kaligtasan. Sa kanilang pagpasok ay pinangunahan ng mga alagang apoy ni Maki ang daanan upang magbigay liwanag, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na inaabangan na pala sila ng mga White Clad. At sinalubong sila ng makapal na usok at naging dahilan ito upang ang kanilang grupo ay magkahiwa-hiwalay. Nagulat na lamang si Sister Iris na dalawang tamaki na ang kanyang kasama at lumalabas na ginamitan na naman sila ng mga ilusyon na kawangis nila upang sila ay magwatak-watak. Napagtanto ni Captain Obi na sila na lamang ni Vulcan ang natira, nakatulong ang goggles ni Vulcan upang makakita siya sa hamog at natuklasan niya na gumamit ng ilusyon ang mga kalaban. Samantala naguguluhan si Sister Iris sa pagtukoy kung alin sa dalawang tamaki ang tunay, hindi napigilan ng totoong tamaki ang mainis dahil halata namang lalaki ang boses ng impostor. Bilang patunay ay ipinakita niya ang kanyang kakayahan. At kung hindi pa mahuhubaran si Tamaki ay hindi pa malalaman ni Sister Iris na siya ang tunay kaya naman lalo siyang naiinis. Gayunpaman nang makaalis na ang impostor, dumating ang isang miyembro ng White Clad at nagpakilala itong si Assault upang sila ay kalabanin. Samantala natatakot ngayon si Maki dahil siya lamang mag-isa ang naiwan hanggang sa dumating ang mga White Clad at inakala niyang mga multo ito. Ngunit agad siyang napalagay ng mapagtanto na tao pala ang kanyang mga nasa harapan. Nang sumugod ang isang kalaban ay madali lamang niyang pinabagsak ito sa pamamagitan lamang ng isang kamay, inilabas niya ang kanyang mga bagong sandata na pinapagana ng kanyang mga alagang apoy. Nang magpaulan ng mga kalaban ng mga sunod-sunod na atake, nagawa ni Maki na mas alag ito at mapigilan gamit ang kanyang sandata. Isa-isa niyang pinulbos ang mga natitira sa pamamagitan ng hand-to-hand combat at binalagbag gamit sila Spotter at Flare. Sumunod niyang nakalaban ng pinuno ng kalaban na gumagamit ng Morning Star. Dahil sa bigat ng sandata nito, nahirapan si Maki na pigilan ng mga atake. Gayunpaman, agad din siyang nakabawi gamit sina Spotter at Flare at sa huli ay tinapos niya ito gamit ang kanyang finishing move. Samantala nagsimula ng harapin ni Tamaki si Assault, mapapansing hirap si Tamaki na tapatan ng mga atake nito, kaya naman sinabi ni Assault na agad na niyang tatapusin ang laban dahil ayaw niyang manakit ng mga bata at babae. Gayunpaman, naalala ni Tamaki ang pangako niya sa sarili na hindi niya kakailanganin ang tulong ni Shinra, kaya nagpasya siyang harapin ang kalaban mag-isa. Subalit sa kasamaang palad, muling umatake ang kanyang sumpa na naging dahilan upang mawalan ng focus si Assault. Dahil dito sinamantala na nila Sister Iris at Tamaki na bugbugin si Assault hanggang sa mawalan ito ng malay, at sa ganong paraan sila nanalo sa isang napakalakas na kalaban. Sa kabilang banda, habang binabagtas ni Lieutenant Hinawa ang kahabaan ng riles, isang palaso mula kay Arrow ang sumalubong sa kanya. Batid ni Hinawa na si Shinra ang tunay na pakay ng mga ito, kaya mariin niyang ipinahayag na hindi nila hahayaang madakip si Shinra. Samantala kasalukuyang bihag ngayon si Victor ng kalaban, subalit agad din naman itong napigilan ni Shinra nang gamitin niya ang teknik niyang rapid.
Samantala habang nagpapalitan ng mga putok sila Hinawa at Arrow, napagtanto ni Hinawa na hindi niya mailalantad ang mismong posisyon ni Arrow sa anggulong ito, kaya naman minabuti niyang lumipat ng pwesto. Ngunit habang mabilis siyang tumatakbo sa abandonadong tren upang mas makakuha ng kalamangan, dito naman naisahan si Hinawa ni Arrow at nagawa siyang maikulong nito sa tren sa pamamagitan ng pagpapasabog ng palaso. Sinabi ni Arrow na hindi siya malalamangan ni Hinawa sapagkat nasa kanyang teritoryo sila, gayunpaman, iginiit ni Hinawa na hindi niya ibibigay si Shinra. Naniniwala siyang hindi dapat isakripisyo ang isang buhay para lamang sa pansariling adhikain. Dagdag pa niya, lumalaban sila dahil sa dignidad at tungkulin, hindi dahil sa bulag na pananampalataya tulad ng mga evangelist. Sa pagkakataong ito ginamit muli ni Hinawa ang kanyang shotgun, pero sa kada putok nito ay kailangan ding palitan ang barrel nito dahil sa lakas ng puwersa. Sinabi ng dalawang taga-White Clad na para silang nanunood ng sagupaan ng dalawang tangke. Sa lakas ng impact ng bala ni Hinawa ay kita ding nakatanggap na din si Arrow ng pinsala sa katawan hanggang sa nagpalitan sila ng kanya-kanyang mga atake at si Hinawa ay nawala na din ng lakas dahil sa matinding laban nila. Sa mga sandaling ito, naalala ni Hinawa na hindi pa ganap na maituturing na isang tunay na kumpanya ang Company 8, kaya naman hindi siya pwedeng masawi ngayon dahil walang kaagapay si Captain Obi na pamunuan ang kanilang grupo. Sa kanilang sabayang pagpaputok, ginamit ni Hinawa ang apoy ni Arrow laban sa kanya upang pabilisin ang kanyang bala, at sa huli ay matagumpay niyang nataman si Arrow. Dahil sa panghihina, naupo na lamang si Hinawa nang lapitan siya ng dalawang White Clad na handang tapusin siya. Ngunit sa isang huling sandali, pinitik niya ang bala patungo sa kanila at nang tumama ito sa kisame, bumagsak iyon na siyang naging daan sa pagdating ni Arthur. Muling nakaharap ni Arthur ang isang White Clad na dati na niyang nakalaban sa workshop ni Vulcan. Lumilikha ito ng maraming ilusyon upang siya ay lituhin, ngunit sa pagkakataong ito ay alam niya na ang lahat ng ito ay peke lamang, dahil naalala niya ang aral ni Venom Arrow na dapat nilang maramdaman kung alin sa mga atake ng kalaban ang may tunay na bigat ng katawan. Gayunpaman nang maramdaman niya ang paghinga ng kalaban, dito na siya umatake at dumaan ito sa ulo ni Hinawa. Inakala tuloy nito na nagkamali si Arthur, subalit nasa likod pala ng poste nagtatago ang tunay na kalaban ni Arthur, at bumagsak na ito dahil sa natamong sugat. Samantala habang naglalakad sila Tamaki at Sister Iris, inakala nilang mga mata ang papalapit sa kanilang dalawang apoy, subalit ito pala si Maki at agad silang napalagay ng mapagtantong kasama pala nito sila Flare at Spotter. Sa kabilang panig, hinarap ni Giovanni at Lisa sina Vulcan at Captain Obi. Sinabi ni Vulcan na naparito siya upang makita si Lisa, at sa pagkarinig nito ay kitang-kita ang malalim na epekto ng kanyang mga salita kay Lisa. Dahil dito, binyantaan ni Giovanni si Lisa dahil alam niyang naging malambot na ang damdamin nito para kay Vulcan. Ipinaalala rin niya kay Lisa na isa itong manipulator, at kung hindi siya susunod, tuturuan niya ito ng leksyon. Hindi napigilan ni Captain Obi ang magalit kay Giovanni dahil sa pagmamanipula nito kay Lisa. Gayunpaman, sinabi ni Giovanni na alam ng Evangelist ang lahat tungkol sa misteryo ng human combustion, pati na rin ang insektong nagdudulot ng artificial infernal, at maging sa sikreto ng Adola Link ni Shinra. Subalit sa kabila ng lahat ng narinig, hindi na mapipigilan pa ni Captain Obi na balagbagin na si Giovanni. Hawak ng mga galami ni Lisa sina Captain Obi at Vulcan, at kahit anong pakiusap nila ay halatang wala siya sa sarili. Ibinunyag ni Giovanni na compatible si Lisa sa Infernal Bug na tumulong mawala ang trauma niya sa apoy matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang infernal. Nakatakas sina Obi at Vulcan gamit ang extinguisher device, wala sa katinoan si Lisa at iginiit na poprotektahan siya ng kanyang mga fire tentacles. Sinadya ni Obi na magpabugbog upang malagyan ng extinguisher grenade ang bawat galamay nito, at dahil dito ay nagawa din niyang mapuksa ang mga galamay at mapalaya din si Lisa. Nasalo siya ni Vulcan, at habang nasa bisig nito ay tuluyan siyang napaiyak. Ngunit agad siyang muling sinindek at tinakot ni Giovanni. Sinabi nito na utang ni Lisa ang buhay niya sa kanya. Agarang lumayo si Lisa at sinabihan si Vulcan na umalis na lamang, ngunit bigla siyang ginawang hostage ni Giovanni at sinaksak at sinakal gamit ang mainit na kawad. Inutos ni Giovanni kay Vulcan na barilin nito si Obi, at kung hindi ay tutuluyan niyang pugutan ng ulo si Lisa. Dahil dito ay lumapit si Captain Obi at sinabi kay Vulcan na sundin ang sinasabi ni Giovanni upang mailigtas si Lisa.
Kahit na mahirap ay tuluyang binaril ni Vulcan si Captain Obi at ang tuluyan ng pinakawala ni Giovanni si Lisa, dito na agarang tumayo si Obi at binunot ang riles na kinatatayuan ni Giovanni upang masindak ito. Sinabi ni Vulcan na hindi sila pupunta dito kung hindi sila handa, ibinunyag niya na gumawa siyang bulletproof vest para sa kanilang kapitan dahil siya na ngayon ang engineer ng Company 8. Gamit ang bagong helmet ni Vulcan, ay nagawa niyang masira ang mga iba't ibang sandata ni Giovanni. Sumunod na sumugod din si Captain Obi kay Giovanni gamit ang riles ng tren. Tinanong niya ito kung bakit lumilikha ang Evangelist ng mga Infernal at ano ang tunay na layunin nila. Sinabi ni Giovanni na hindi maiintindihan ng isang ordinaryong tao tulad ni Obi ang katotohanan, sapagkat para sa kanila, ang mga Infernals ay bahagi ng natural na kaayusan upang ma-reset ang mundo. Gayunpaman, si Shinra na may taglay na Adola Burst ay unti-unti nang nakakabuo ng pag-unawa rito. Samantala, muling nakaranas si Shinra ng hallucination at nakita ang imahe ng isang demonyong tila konektado sa kanya. Ipinakita nito ang mga alaala ng kanyang nakaraan, kabilang ang mga sandali nila ni Sho noong bata pa sila na nagpapahiwatig na may koneksyon silang dalawa. Pagbalik niya sa kamalayan, nakita ni Shinra ang mga yapak ng isang demonyo na tila nagtuturo ng kinaroroonan ni Sho. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Giovanni kay Captain Obi na maaaring nakalink na ngayon si Shinra sa kanilang commander na si Sho. Ayon pa sa kanya, ang Adola Burst ay nakakaapekto sa iba't ibang uri ng init, lampas ito sa antas ng pyrokinetics at konektado sa pinagmumulan ng misteryosong pagliyab ng mga tao. Samantala tuluyan ng natunto ni Shinra si Sho, ipinahayag ng ating bida na narito siya upang tuparin ang pangako niya sa kanilang ina, ngunit nadismaya si Sho at sinabing wala siyang ina, bagay na ikinagalit ni Shinra. Ipinahayag ni Shinra na huwag nitong pagsalitaan ng masama ang kanilang ina, dahil dito ay bigla silang naglaho at tanging mga bakas lamang ni Shinra ang nakikita ni Leech. Napagtanto ni Leech na kasalukuyan na palang naglalaban ng dalawa hanggang sa tinangkang tusukin siya ni Sho ng espada nito, buti na lamang ay napigilan ito ni Shinra. Sa gitna ng kanilang sagupaan ay nagagawa ng masabayan ni Shinra ang bilis ni Sho, ngunit nang sandaling ibaw nito ang espada sa lapag, dito na huminto ang oras at napuruhan ni Sho si Shinra sa tagiliran gamit ang espada. Matinding pinsala ang tinamo ni Shinra mula sa pag-ataking iyon. Samantala, nagbalak ng umalis si Giovanni sapagkat nagawa na niyang pagtagpuin sina Shinra at Sho. Bago tuluyang maglaho, sinabi niya kay Vulcan na iiwan na niya si Lisa sa kanya, ngunit wala nang magbabago sa isip nito dahil tuluyan na siyang na-brainwash. Ipinaliwanag ni Sho kay Shinra na hindi nito mapapantayan ang bilis niya dahil magkaiba sila ng universo. Muling umatake si Shinra at nagawang pahintuin muli ni Sho ang oras, dito napagtanto ni Leech na kayang gamitin ni Sho ang init upang palawakin ang sarili niyang universo. Kaya naman agad niyang binalaan si Shinra sapagkat wala siyang pag-asang manalo sa kapatid nito. Sa pagpapatuloy, habang nag-uulat si Yona sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa pagkikita ni Sho at Shinra, biglang lumitaw ang isa pang miyembro din ng Evangelist na si Haomei, at sinabi nito na hindi lang pala siya at si Sho ang nagtataglay ng Adola Burst. Ipinaliwanag naman ni Sho kay Shinra na ang dimensyong kinalalagyan nila ngayon ay mula sa Adola Burst at kumukoneka si Shinra dito sa tuwing nagiging aktibo ang Adola Link nito. Sinabi din ni Sho na ang kanilang apoy ay kayang makaapekto sa lahat ng nilalang dito sa mundo, at ang lugar na ito ay ang impyerno, at makikita sa likuran ni Sho ang tinutukoy nilang Evangelist. Dahil dito sinigawan ni Shinra ang Evangelist dahil ginagamit nito si Sho para sa human combustion. Nang muling bumalik sila sa tunay na mundo, lalong naging malinaw para kay Leech na ginagamit ni Sho ang apoy sa pagpapalawak ng universo upang mapahinto ang oras. Sa kabila ng pabala at paliwanag ni Leech kay Shinra tungkol sa kakayahan ni Sho, sumugod pa din ang ating bida at puro lamang pinsala ang natamo niya kay Sho, at sinaksak siya nito sa likuran ng espada. Sinabi ni Shinra na siya ang nakakatandang kuya nito, kaya naman pinagsabihan niya si Sho na magpakabait, muli siyang nagyaya ng habulan kay Sho, at kagaya pa din ng dati ay pinaglaruan lamang siya nito at pinatalsik sa isang bahagi ng haligi. Gayunpaman sa gitna ng pagsusumikap ni Shinra, hindi niya namalayang nagawa niyang gamitin ang Adola Link at bahagya niyang nasugatan si Sho sa mukha. Dahil dito unti-unti nang napapagtanto ni Shinra na maaari niyang mahuli si Sho sa pamamagitan ng paggamit ng Adola Link, at kahit walang kasiguraduhan kung paano gamitin muli ito ay patuloy lamang siyang sumusugod, at makikitang si Sho ay bahagya ng nagseryoso sa laban.
Kahit pa nagtamo muli si Shinra ng malubhang pinsala mula kay Sho, hindi pa din siya natinag at ngayon ay nais niyang siya naman ang magpadama ng emosyon na tulad ng naramdaman niya sa iba noon. Habang pasugad si Shinra, naaalala niya ang imahe ni Sho noong sanggol pa lamang ito. Sa kabila ng paulit-ulit na pagpapabagsak sa kanya ng kanyang kapatid, ipinaliwanag niya kung gaano ito kahalaga sa kanya ngayong natuklasan niyang buhay pa pala ito. Ipinahayag din ni Shinra kay Sho na hindi siya nag-iisa sa laban sapagkat karamay niya ang kanyang mga senior upang iligtas ito. Nauunawaan ni Shinra na para kay Sho ay isa lamang siyang estranghero, ngunit hindi siya papayag na mabigo sa pagtupad sa pangako niya sa kanilang ina. Para sa kanya, isang malaking himala na makita niyang buhay pa si Sho. Sa muli niyang pagsugod, nagawa ni Shinra na higitan pa ang bilis ng liwanag. Laking gulat na lamang ni Sho nang hindi niya na makita si Shinra kahit nakahinto na ang oras hanggang sa bigla na lamang bumangga si Shinra sa isang haligi. Tinanong ni Sho si Shinra kung paano ito nagawang maglaho at sumagot si Shinra na sinikap lamang niyang higaitan pa ang kanyang bilis. Dahil dito, napagtanto ni Lick na bumilis si Shinra hanggang sa mabuwag ang mga particle ng kanyang katawan at muling mabuo pagkatapos. Sa sandaling iyon, naisip ni Lick na maaaring makalikha si Shinra ng isang black hole na kayang sumire sa buong pag-iral. Sinubukan muli pahintuin ni Sho ang oras, subalit sa pagkakataong ito ay nagawa na siyang masuntok ni Shinra at tila siya naman ngayon ang dehado, hindi siya makapaniwala kung paano nagagawa ito ni Shinra gayong wala naman itong basbas ng evangelist. Nang masaksihan ito, sinabi ni Haomei na ang nagawa ni Shinra ay maaaring ang simula ng pagsilang ng 4th generation. At ngayon ay nagagawa na ni Shinra na makipagsabayan kay Sho dahil pantay na ngayon ang kanilang bilis. Sa sobrang bilis ng dalawa ay hindi na maunawaan ni Yona ang kanilang laban, ngunit nang sandaling tumigil na sila Shinra at Sho ay biglang nagsuka na si Shinra ng dugo, senyales na nasobrahan na sa init ang katawan ni Shinra. Iginiit ni Lich kay Shinra na tumigil na ito sa pakikipaglaban sapagkat kung magpapatuloy pa ito ay maaari itong ikasawi nito, subalit si Shinra ay hindi alintana ang kanyang kalagayan, bagkus ito pa nga ay napangiti hindi dahil sa nervyos o takot, kundi labis siyang nasisiyahan ngayong kapiling niya ang kanyang kapatid. Habang nagpapatuloy ang sagupaan ng dalawa, pilit ipinapaliwanag ni Shinra na siya ang nakatatandang kapatid ni Sho, ngunit patuloy pa din itong itinatanggi ni Sho kahit na nakikita niya ang mga alaala ni Shinra noon. Sa pinakahuling beses ay nagawa ni Shinra na kumonekta sa isipan ni Sho, sinabi ni Shinra na mahalaga sa kanya ang ginawa niyang pangako sa kanilang ina. Nakita ni Sho kung paano madalas binubuli si Shinra noon at tinatawag na demonyo, at inaakusahang pumatay sa sariling niyang ina at kapatid. Pilit pa ding itinatanggi ni Sho na wala siyang nakaraan at wala siyang kinalaman kay Shinra. Subalit nakita niya ang nawalang alaala niya noon kung paano siya nilapitan ng evangelist habang nagaganap ang sunog. Ipinahayag ni Shinra na sabay silang ngumingiti noon habang kapiling nila ang kanilang ina. Sa sandaling ito ay napagtanto ni Sho na ito pala ang kanilang ina at nakita niya mula sa alaalang ito kung paano siya alagaan ni Shinra noong sanggol pa lamang siya na tila isang liwanag na sumasagip sa kanya. Dahil sa mga alaalang ito ay hindi napigilan ni Sho na maluha, mula sa yakap ng kanyang kuya ay napagtanto niya na ito talaga ang kanyang kapatid, ngunit nagulat na lamang siya nang nakatusok na ang espada niya kay Shinra. Alam ni Shinra na hindi ito kagagawa ni Sho, ngunit dumating si Haomea at sinabi nito na hindi makontrol ni Shinra ang kanyang kapangyarihan kaya nasaksak nito ang sarili. Tinanong ni Shinra si Haomea kung ano ang plano nila kung bakit kinokolekta nila ang Adola Burst. Ibinunyag ni Haomea na gamit ang mga Adola Burst ay maaari na nilang simulan muli ang Great Cataclysm. Gayunpaman, kinumpronta ni Sho si Haomea at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang nakaraan 12 taon na ang nakalipas, ngunit tumanggi si Haomea na sumagot at ginamit nito ang kuryente kay Sho upang magkusa itong umalis na sa lugar. Nang subukan ni Shinra na tawagin si Sho pabalik, pinigilan siya ni Haomea at tinapakan ng espada upang siya ay patahimikin. Mabuti na lamang ay dumating si Lieutenant Hinawa at Arthur upang salakayin si Haomea. Sinubukan ni Haomea na kuryentehin ang utak ni Arthur, subalit wala itong epekto at napagtanto ni Haomea na na-deflect ito ni Arthur dahil nagtataglay ito ng plasma flame. Gayunpaman hindi na din nagtagumpay pang kunin ni Haomea si Shinra, sapagkat dumating na ang buong Company 8 at si Captain Obi ay sinubukang pabagsakin ng isang haligi upang madaganan si Haomea. Nang magsimula ang tuloy-tuloy na lindol, sinamantala na nila Haomea at iba pa na makatakas, dahil dito napilitan na ding umatras ang Company 8 at tagumpay naman silang nakalabas sa Nether, at agarang dinala si Shinra sa pagamutan.
Mula sa Special Fire Force Hospital 6, nakatanggap ng emergency si Dr. Huang mula sa Company 8 at agarang dinala nila si Shinra sa Extensive Care Unit. Buong pusong nakiusap si Captain Obi na iligtas si Shinra, ngunit tapat na sinabi ni Dr. Huang kay Obi na wala pa siyang naging pasyente noon na nagtataglay ng Adola Burst. Kaya hindi niya masisiguro ang buong kaligtasan ni Shinra, pero gagawin nila ang lahat upang maisalba pa ang buhay nito. Sa pagsisimula ng operasyon, ginamit ni Dr. Huang ang Serpent Flame niya upang ito ang gumamot sa mga napinsalang organ ni Shinra at mga natamaang vital points. Ilang oras ding tumagal ang operasyon at makikita si Lisa na kasalukuyang nakakonfine dahil hindi pa maayos ang kanyang pag-iisip. Ipinaliwanag ni Tamaki kay Arthur na ang Company 6 ay may malalim na kaalaman pagdating sa medisina at Adola Burst, pati na rin sa paggamot ng mga bihirang special cases tulad sa kalagayan ni Shinra. Samantala humanga si Dr. Huang sa dalisay ng Adola Burst sapagkat malaki ang naitulong nito upang mabilis na makarecover si Shinra. Makalipas ang 3 araw ay tuluyan ng nagising si Shinra, naalala niya na bigo siyang maligtas ang kanyang kapatid, gayunpaman dinalaw siya ni Captain Burns at humanga dahil naging matagumpay ang operasyon ni Shinra. Nagtataka si Shinra kung bakit ang isang high-ranking soldier ay bibisitahin siya. Sinabi ni Captain Burns na naparito siya upang pag-usapan nila ang sunog na naganap noong 12 taon na ang nakakalipas. Natuklasan ni Shinra na alam lahat ni Captain Burns ang tungkol sa sunog simula noon pa, pati na din nabuhay pa si Sho at nakuha ito ng Evangelist. Dahil dito ay hindi nagustuhan ni Shinra na hindi man lang iniligtas ni Captain Burns si Sho noon, kaya naman nauwi sa tensyon ang mapayapa sanang pag-uusap. Nakita na lamang ni Asako at Lieutenant Onyango na naglalaban sina Shinra at Captain Burns. Agad na inutusan ni Asako si Shinra na bumalik sa pagpapahinga dahil hindi pa ito lubusang magaling. Subalit sinabi ni Lieutenant Onyango na hindi nila mapipigilan ang dalawa dahil matigas ang ulo ni Captain Burns. Dahil sa mga pag-atake ni Shinra ay nagsimula na ding mag-init si Burns at nagpasiklab ito ng kapangyarihan niya na nagpatalsik kay Shinra. Sinabi ni Captain Burns na hindi pa din sapat sa kanya ang lakas ni Shinra upang ibunyag pa niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Dahil dito, mas lalong nag-init si Shinra at handa niyang ipakita ang buo niyang lakas upang mapilitang magsalita si Captain Burns. Alam ni Shinra na hindi magiging madali ang laban na ito, kaya naman sumugod siya ng buong lakas at hindi alintana kung sino ang kanyang kaharap. Nang tuluyan silang magkasalpukan, tumigil na si Captain Burns sapagkat sapat na para sa kanya ang ipinakita ni Shinra upang sabihin na niya ang katotohanan. Sinabi ni Captain Burns na ang isa sa nakalaban ni Shinra na Evangelist ay aktibo na ito noon pang 12 taon na ang nakakalipas. Sinabi ni Captain Burns na ang Evangelist na si Haumea ang isa sa may pakana ng insidente, ito ang kumuha kay Sho noon at pinaniniwala ang may kinalaman sa pagiging Demon Infernal ng kanilang ina. Makikita sa nakaraan na kahit isang infernal na ang kanilang ina ay hinahanap pa din ito si Sho. Ibinunyag ni Captain Burns na ang Adola Burst ni Sho ang nagsanhi ng sunog noon. Dito napagtanto ni Shinra na ang inakala niyang demonyong kumitil sa buhay ng kanyang pamilya ay ang sarili pala niyang ina. Labis na masakit para sa kanya na ang nilalang na buong puso niyang kinamumuhian ay ang kanyang ina pala. Dagdag pa ni Captain Burns na dumating siya sa insidente 15 minuto matapos magsimula ang sunog, agad nilang na-rescue si Shinra at nagpupumiglas ito dahil gusto nito iligtas ang kanyang ina at kapatid. Makikita si Haumea ay aliw na aliw sa pagpapahirap sa ina nila Shinra, gayunpaman pumasok na si Captain Burns sa bahay upang magligtas, ngunit ang nadatnan niya ay ang isang Demon Infernal at karga nito si Sho. Sa mga sandaling iyon, inutusan ni Haumea ang Infernal na dalhin sa kanila ang sanggol. Pagkatapos noon ay agad itong naglaho at nagpakalayo. Mula noon, hindi na muling nakita ni Captain Burns ang ina nila Shinra. Mahirap para kay Captain Burns na makita ang isang musmos na bata na makaranas ng ganitong trahedya, at kahit nalabag sa kanyang loob pinili niyang magsinungaling kay Shinra na patay na ang ina nito at kapatid. Ginawa niya ito upang ilayo si Shinra sa mga Evangelist at panatilihin siyang ligtas mula sa apoy. Ngunit tila tadhana na ang nagpasya sapagkat narito ngayon si Shinra at nalaman na niya ang buong katotohanan. Ngayon naniniwala si Captain Burns na gagamitin ni Shinra ang kanyang apoy upang makamit ang hustisya. Gayunpaman nais ni Shinra na makita muli ang kanyang ina, ngunit sa ngayon ay hindi na niya magamit ang Adola Link, pero naalala niya ang kapitan ng ika-4 na kumpanya at umaasa siyang matutulungan siya nito.
Subalit natuklasan ni Shinra na lolo pala ni Asako ang kapitan ng ika-4 na kumpanya, kaya naman tinanong niya kung may pag-asa bang makausap niya ito. Gayunpaman sinundo na ni Vulcan si Shinra. Alam ni Vulcan na hindi maaalis kay Shinra ang lubusang pag-aalala sa kanyang kapatid. Iminungkahi ni Vulcan na huwag ipakita kila Sister Iris ang kanyang kalungkutan dahil mag-aalala lamang muli ang mga ito. Ipinaalala ni Vulcan kay Shinra na hindi siya nag-iisa sa kanyang problema. Maya-maya ay nakabalik na din si Shinra sa kanilang istasyon. Masaya siyang sinalubong ni Sister Iris at Maki sa kanyang pagka-discharge sa hospital. Gayunpaman pinili ni Shinra na umarte ng normal at itago ang problema sa kanyang mga kasama, at kagaya pa din ng dati napakaraming mga dokumentong kailangan niyang ayusin. Bago ang lahat ay nag-report muna siya kay Captain Obi tungkol sa mga nalaman niya kay Captain Burns, at balak niyang kausapin ang kapitan ng ika-4 na kumpanya para mas makakuha pa ng mga impormasyon na makakatulong sa kanila. Subalit ang tanong ni Captain Obi ano ang gagawin ni Shinra kung sakaling matagpuan niya ang kanyang ina na isa pa ding infernal. Sa kabila ng lahat ng sakit at katotohanan, buong pusong sinabi ni Shinra na gagawin niya ang lahat upang ibalik sa normal ang kanyang ina. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.